So, ayan. Wait lang po Ayan, recording in progress na daw siya. So, play po natin, no? Alright. So, marami po bang bago? Parang konti lang naman, ano? O, maraming luma. Lumang bago. So, ayan, okay? Amazing morning, mga mentors, no? So, my name is Coach Mike. By the way, no? Dati pong, sa hindi po nakakilala, brief background lang po, no? Si Coach Mike, isa sa co-founders ng Team Titan. So, si Coach Mike ay dating mekaniko ng barko, no? Seaman po si Coach Mike before, bago siya nag-multi-level marketing. Katulad mo lang din ako, walang background sa multi-level marketing, dahil ako nga isang mekaniko. So, as of now, dito na tayo sa Pilipinas. 5 years na, no? 5 years going, 6 years na tayo dito sa Pilipinas na ginagawa yung business natin, no? Pero God's so good talaga kasi more than na kaya kong i-earn sa labas ng bansa yung ine-earn ko dito sa atin, no? Kasi alam mo naman tayo, syempre ang mentality natin, no, nasa labas ng bansa yung pera, no? So mag-OFW, yan naman yung common. So ganun din yung naipasa sa akin ng mga magulang ko. Como ang tatay ko Saudi boy ba? Sinaunang nagsa-Saudi. So akala ko ganun ang buhay, no? Akala ko nandun talaga. Kung gusto mong umasenso, ganun ang gagawin mo. So ganun ang ginawa ko. No, not knowing na may opportunity dito sa atin na pwede ka rin palang kumita kahit nasa Pilipinas ka, no? So ayan, nagsimula din tayo na katulad mo, no? Kasi siyempre, una, magsisimula ka naman talaga ng nagbi-build ka pa ng organization. So, ayan si Mentor Aryan. Yan. So, kung magtataka ka, siyempre tayo taga-picture lang, no? Nung una, dahil hindi naman natin alam yung negosyo. Photographer lang po tayo ang papel natin. Driver photographer lang, no? So, hanggang sa na-open mind tayo, na-open up tayo na tulungan at seryosohin din gawin yung business. Ayan. So, si Mentor Aryan po yan, ha? Medyo iba na po kasi itsura niya ngayon Baka hindi na po kayo familiar sa itsura niya. Before, ayan po siya. Medyo, ano po kasi ang akala niya, 5 times a day kumakain. Yan. Hindi pala. 3 times a day lang pala dapat, no? Yan yung mga panahon na 5 times a day talaga kung kumain, no? Ay, pag umiidad ka pala, dapat kumakain ka medyo 2 to 3 times na lang, no? So, ayan. Siyempre, alam mo naman, kapag kumikita ka, kung sino-sino talaga yung mamimit mo. No? Sabi nga, kapag may pera ka, madaling gumanda. Di ba? Hindi na uso ang pangit, basta may pera ka. Di ba? So, along the way, habang umaasenso ka, naaayos lahat. Gumaganda ka rin talaga. Di ba? So, yan yung journey namin mag-asawa. No? Taga-process tayo before yung Italy. Yan, more or less, more on, Italy yan. Yung pinaprocess namin na yan. Italy, pinakamalaki mag-process yan. Wolves. Grabe yan. So kami nagpa-process niyan before nagkaroon ng taga-process. Kita mo naman yung pay-ins ng Titans, ito nakasulat to sa ilalim. Tingin mo ilan yan? Dami niyan. Pag may promo ganyan nung nag-i-start si IM, ang Team Titans grabe mag-process. Talagang naa-amaze sila. Pati yung co-distributors natin sa company ang galing yan. 90% yan galing sa Wolves. Ganun katindi talaga ang Wolves noon. Bagay up to now naman matindi talaga, no? Galing ni Mentor Claire Tsaka yung core ng Wolves, siyempre, di naman magagawa mag-isa yan. Tsaka yung sub-teams, no? Saludo po kami sa inyong lahat. Alright, so, ang basic lang naman, no, ang topic ni Coach Mike, no? Ano yung dapat mong gawin para magkaroon ka ng maraming downlines? Tama. Type 1, lahat naman tayo dito gustong kumita. 'Di ba? Lahat naman tayo gusto natin ma-achieve yung na-achieve nung iba. Time freedom, financial freedom. Yan naman gusto natin kahit papaano makaluwag-luwag, no? Kumita ng malaki. Siyempre kung gusto mo rin lang kumita, yung malaki-laki na. 'Di ba? Sanay naman tayo sa kumikita tayo ng normal, 150,000, 80,000. Pero dito sa multi-level marketing, para kumita ka ng malaki, kailangan mo ng malaking organizations. Okay? So, yun ang itatakil natin. Kasi basically, yun naman talaga. Yes, pwede ka mag-DR, pwede ka mag-just for you, pero organization, kung gusto mong umasenso, kailangan merong kumikita sa ilalim mo. Yun lang, no more, no less. Kasi nga, multi-level marketing siya. So, duplication is the key. Okay? First things first, kailangan clean and clear ang intention natin. Ibig sabihin, no, kung gusto mo palang magkaroon ng DR, ang tingin mo sa kanya ay tutulungan. Kasi madali ang pagkita ng pera. Darating ka dyan Common, darating ka dyan. Pero dapat ang heart mo,
is tulungan siya. Paano? Sa health, sa financial, tsaka sa business mindset. Kasi commonly, ang tao pag nakatapos ng pag-aaral magtatrabaho. So babaguhin natin 'yun kung paano siya magiging business mindset, no? So kailangan clear yung intention. Yung pagtulong nagagaling siya, yung pagkamusta sa kanya, kamusta na yung health niya. Most commonly kasi pag nakabenta, paano na? Wala nang follow-up, wala nang update sa client. Ang nasa isip na lang, okay lang, kumita na ako eh. Nabentahan ko na 3 boxes, 6 boxes. Hindi mo alam lahat ng nabentahan mo, downline mo yan. Dapat ang tingin mo sa kanya, magiging leader mo siya. Magiging under siya ng organization mo, kaya dapat bigyan mo siya ng oras. 'Di ba? Ang intention mo hangga't hindi siya gumagaling, no, dun sa concerns niya kung bakit siya bumili ng barley, namo-monitor mo siya. Okay? Ang mentality mo, for example naman, no, meron ka ngayong lumapit sa'yo kasi out of opportunity, yung tao, kinakapos, kailangan ng sideline, kailangan ng budget. Ngayon, yung opportunity na inoffer mo, dapat nakakamusta mo rin siya kung paano na siya kumikita with the business. Kamusta, no? Ilan na ba yung for example, ilan pa ba para mag-ROI siya? Gold ang inabail. Hindi basta pag napa-pay in, okay na yan, kumita na ako, may pairing na ako diyan, may direct na ako diyan. No, ang main goal mo matulungan siya mag-ROI kasi kaya siya nag-join sa iyo para kumita ng pera. Hindi ba? Isipin mo 44,800. Ang sweldo ng isang OFW, sabihin na natin 80,000. Kalahati ng sweldo binigay sa iyo. 44,800. Siyempre, out of faith, na maibabalik mo yung pera niya eh. Tama? So, ibig sabihin, dapat, pag may nag-join sa under ng organization natin, kinakamusta natin siya para sa prospect list niya. Okay, ito bang kliyente na to na prospect? Kasi kung hindi siya na prospect, hindi mababalik ang pera niya. Tama? Yes, maaaring makabenta siya, pero hanggang doon na lang yun. Kailangan kapag may napa-member, ang bawat isa sa atin, natatanong natin kung sino yung prospect niya para matulungan natin siya sa talk niya. Para mag-ROI siya. Kasi nga, pinagkatiwala sa'yo yung kalahati ng sweldo. Tama. Eh, lalo na, what more, kung buong sweldo niya yung 44,800. Kawawa naman. Ang intention natin, unang-una dapat clear. Gusto mo ng organization, gusto mo ng milyones, kailangan ang heart ay clear, makatulong. Kasi kung pagkakakitaan lang, hindi po yan magtatagal. Kasi ang 3-5 mo, no, yung direct commission mo, tsaka pairing mo, ubus yan, saglit lang yan. Pero once yan, humataw, long term yan. Okay, minsan kasi natitaken for granted, kapatid. No, minsan natitaken for granted. So, kailangan pala, yung under din ng organization natin, nakakamusta rin natin yung pumapasok. Tandaan mo, yung pumapasok kasi, tao yan. No? Ibig sabihin, future leader yan. Kung nakamusta mo lang sana yung pumasok, lalo na kung di pa naman ganun kalaki. No? Yung organization. Kasi yung, doon po magsisimulang lumaki yan. No? Kita mo si Mentor Claire. Ako, ultimo si Coach Mike, no? Si Mentor Aryan, tsaka yung core ng Wolves. Hanggat maaari, no, bibigyan ng support, no? By the way, kahapon galing kami ng Pampanga, no, nag-message ang core o ang Wolves. Sabi, puntahan. Puntahan kasi bakit? Under yan ng organization eh, no? Hanggat kaya naman ng schedule, walang problema. Eh what more yung nagsisimula pa? Yun ang point natin eh, tulungan, 'di ba? Kasi nga humingi ng tulong eh, 'di ba? So, kung nag-i-start ka pa lang at sa tingin mong alanganin ka, magtanong ka. 'Di ba? Hindi ka naman pagdadamutan eh, lalo na dito sa Wolves. I don't think so. Hindi ka pagdadamutan dito. Kaya lang, ang tanong kasi, nagtanong ka ba? Okay? So, marami ba? May bago ba tayo? 5 months, 6 months and below. Yung 6 months pa lang ka join. Type 1. Okay, 2 months, 3 months. Huwag ka pong mahihiyang magtanong. Oo. Kasi simple lang ang sekreto ni Coach Mike nung nag-start. Lagi kami nagtatanong. Up to now. You do it how? You make it how? Paano? Paano nangyari? Kasi kung hindi mo tatanungin, hindi mo malalaman ang sagot. Tama, lagi na lang, paano kaya nangyari yun? Eh, hindi mo naman minessage eh. Paano mo malalaman? Okay? Ang level ng pagtatanong, depende na lang din sa state ng iyong account. O, for example, syempre tatanungin mo yung diamond. Paano ka nag-diamond? Nag-sapphire ka na ba? Hindi pa. Tanungin mo muna yung nag-sapphire. Pag nag-sapphire ka na, tanungin mo na yung nag-ruby. Kung nag-ruby ka na, tanungin mo na yung nag-emerald. Most commonly kasi tinatanong, paano ka po nag-diamond? Hindi pa nga nag-mover. Di ba? So, kailangan may basis.
para step by step nakukuha mo yung goal mo. Yun ang proper way. Halimbawa, for example, gold ka, no? Gusto mo mag-just for ng gold, sino tatanungin mo? Siyempre, pinopost naman, meron naman atang page. So sa page, kapag napopost doon, okay na congratulate, yun ang tanungin mo. Be curious about your business, no? Kasi yung curiosity mo, yun na maglalagay sa iyo sa tuktok. Kasi nga, curious ka, gusto mong matuto eh. Tama. Yun lang yan. Marami kang malalaman as long as curious ka. Importante dito nagtatanong kasi nga, coach, ano naman ako eh. Valedictorian ako eh. Summa cum laude naman ako eh. Kahit ikaw pa ang Miss Universe. Ha? Iba. Iba yung IM. Ha? Iba. Kahit ikaw pa ay doktor, iba po dito. Okay? So, magtanong para may matutunan tayo. Okay? Health and financial. Okay? So, business mindset. Tandaan mo kapatid, the moment nandito ka sa Zoom, ikaw ay businessman na. Paano ba mag-isip ang isang negosyante? Reklamador ba? Ang pangit naman ng business ko. Ang tagal ng product. Walang supply sa IBC. Ganun ba? Tandaan mo, negosyo mo to. Ang negosyante ba ay ganun mag-isip? Kung paano mag-isip ang negosyante, tanungin mo muna sarili mo kung ganun nga mag-isip. Kasi nga negosyante ka na. The moment you have your personal account in IM Worldwide, you're already a businessman. You're already a businesswoman. Tanungin mo kung ganun dapat mag-isip ang isang negosyante. Ang alam ko, ang isang negosyante, walang ibang iniisip kung paano aayusin ang negosyo niya. Hindi kung alin ang palpak sa kumpanya. Dahil kung hahanapin mo ang mali, ay marami. Okay? Huwag mong hanapin yung hindi mo nakikita. Tama. Kasi talagang hindi mo makikita, di ba? Kasi hindi mo makita. Ang gulo, no? Pero huwag mong hanapin yung wala. Kaya nga wala eh. Huwag mo nang hanapin. Okay? Kasi walang perfecto. Alright? So, kailangan business mindset tayo lahat dito. No, wala sinasabi dito kung ano katapos ka, hindi, nakagraduate ka ba, matalino ka ba, no, hindi kailangan nun. Pero tandaan mo, negosyante ka dapat mag-isip. Okay? So, kung ano yung growth ng business mo, doon ka mag-focus. Gusto mong malayo marating mo dito? Kung saan ka mag-grow, doon ka mag-focus. Ang problema laging meron. 'Di ba? Sabi ko nga sa'yo, pati patay may problema eh. 'Di ba? Saan siya ililibing? Gastos pagpapalibing. Ikaw pa kayang buhay? 'Di ba? So, ibig sabihin, lahat may problema. Ang kailangan natin, solution. Kapatid, solution. No? Yan kami nila Mentor Claire. Pag may message sa akin yan. Yung ibang mga mentors dito, no? Kilala naman ako. So, may mga nagme-message sa akin. No? I've never tackled about the problem. We will discuss about the solution. Your problem is already there and I don't care. Ang pag-uusapan natin, solution. Kasi kung problema mo, pag-uusapan natin, di tayo matatapos. Kailangan solution. Ang leader ay provider solution. Okay? Hindi yung, Mens, alam mo may problema ako eh. Oo, palpak talaga, problema talaga yun. Hindi maganda, no, pangit. Di ba? So, hindi ganun, kapatid. Ang negosyante ay dapat provider ka ng solution. Okay? The more na lumalaki organization mo, the more dumadami problema. Dumadami rin naman kinikita mo. Wala kang ang problema. Tignan mo, e-wallet mo, wala rin laman. Okay? Kaya wag mo tatakbuhan. Wag mo tatakbuhan. Pwede ka naman humingi ng tulong eh. Kung kaya solusyonan, solusyonan. Kung hindi kaya, wala tayong magawa. Move forward. Business mindset. Okay? Pero lahat yan may solution. Pag wala, wala tayong magawa, di ba? Pero lahat yan meron. Commonly, 99% of your problem, may solution yan. Okay? So, next. Wait lang, basahin natin. Medyo ano tayo eh. People don't care how much you know until they know how much you care. Ibig sabihin, in prospecting or on handling your organization, no? Unang-una, kailangan ikaw muna magbigay ng concern sa kanila. Lalo na sa binubuo mong organization. Kasi ang tao, mag-a-adjust yan kung nakita niyang mabuti ka. Same as sa prospect. Pag naramdaman niyang pera lang to, siyempre, alam mo yun, yung trust mababaw eh. No? Magsakripisyo ka muna. Tumaya ka. Ibig sabihin, tumaya ka, may hawak kang product. Alam mo na nga mamamatay na. Naghihingalo na. Iniisip mo, pagkakakitaan. Di ba? Hindi eh. Hanggat kaya mo tulungan mo dahil madali na yun.
'Di ba? Ibig sabihin, kapag inoperan mo siya, mahihiya siya sa iyo eh. Kasi nakagawa ka ng mabuti sa kanya. Merong isang multi-level marketer na hindi siya nag-network for 2 years. Pagbalik niya, nag-network siya. No? Nagpahinga siya 2 years. Wala siyang ibang ginawa kundi nagtanim lang. Pagbalik niya, tapos siya ng buong kumpanya. Bakit? Sa dami ng taong natulungan niya, nung niyaya niyang sumalpak sa organization niya, lahat sumama. Ibig sabihin, nauna yung pagtulong. Di ba? Yun lang naman yan eh. Pati sa organization, pati sa prospect, sa lahat, mag-sacrifice ka. Shipping fee, sacrifice mo na yan. Walang problema dyan. Yung mga simple things, sacrifice mo na yan. Flyers, calling card, kung kaya mo, sacrifice mo na yan. Magkano lang yan. Pero tandaan mo, pag yung naging mentality ng organization mo, mabilis kayo mag-grow. Mababawi mo rin naman lahat yan eh. Invest. Invest. Kasi saka nakakitang negosyo na pag nag-invest tapos na. Ang negosyo is lifetime investment. Kasi ini-improve mo siya eh. Tama? So kasama dyan yung gumagastos ka talaga. Okay? Negosyo eh. Hindi na po pwedeng, okay na ako, Jade na ako eh. Ayos na yan. Hindi eh, hindi ganun. Kasi tao ang negosyo mo. Kapatid ang negosyo mo tao, hindi lang basta barley. So pag tao, may needs yan. Okay? So tuloy yan. Oras mo, hindi lang oras eh. Kasama na dyan talaga. Lahat. No? Lahat. Para ma-improve mo yung business mo. Pero yun nga, kailangan sacrifice. Okay? Sponsoring. No? Know your priorities. Bawal tumigil sa pagdadirect. Bakit ka mo? Bakit ka titigil? Merong bonus. Give me 5 just for you. Sa Platinum, sa Jade. Oh, balita ko sa Wolves, napakarami nag-upgrade ng Jade. Congratulations po. No? Congratulations. Isipin mo, may 300,000 ka. Titigil ka pagdadirect. Up to now, si Coach Mike nagbebenta. Si Mentor Aryan nagla-live pa din up to now. Bakit? Masama ba kumikita ka ng 10,000 kada live mo, 5,000 kada live mo? Continuous po ang business natin. Minsan kasi nako-comfort zone, lalo na kapag may downline na. Sayang. Bakit? Sayang naman ng just for you. May 60,000 ka, no? May 100,000 ka. May 200,000 ka. Tandaan mo, check mo, i-wallet mo. At titignan mo kung ilan pa kulang mo para sa Give Me 5 mo at sa Just For You mo. Iyan ang isa sa mga minomonitor. Kasi dun mo malalaman kung ilan pa yung kulang mo at alin ang dapat mong hatawin. Bukod dun sa rank up mo. Okay? Tsaka doon sa papasok ng organization mo. Kapatid, yes, may mga papasok yan. Pero tandaan mo, kailangan pakita mo rin nagtatrabaho, tumahataw ka. Okay? Kasi kung tutusin si Coach Mike, pwede nang matulog. Pwede na. Kaya lang, bakit naman? Di ba? Kung yung organization mo nga nagtatrabaho, bakit ikaw hindi? Di ba? Siyempre, ikaw ang leader eh. Pakita mo na kumikilos ka. Yun lang yun. Kasi nga, ang negosyo mo ay tao. Alright? So, sponsoring. Kailangan, alam mo yung priorities mo. Yes, may trabaho ka. Pero at the end of the day, magkano? Kapatid, magkano ba? Kung gusto mo ng time freedom, financial freedom, dapat doon papunta action natin. Yun lang yan eh. 'Di ba? Kasi madaling sabihin gusto. Kapatid, madaling sabihin, mga mentor sa gusto ko yung ganun eh. Gusto ko sana eh. Ang tanong mo, yung bang ginagawa mo sa araw-araw ay papunta doon sa bagay na gusto mo. Okay? Know your priorities. Lahat tayo busy. Mga mentors, lahat naman tayo busy eh. Hindi pwede sabihin, busy ako coach eh. Lahat tayo. Lahat. Pero ang tanong, ano priority mo? Saan ka kayang dali ng priority mo? Yun ang magandang tanong. Yung priority mo sa buhay, ang tanong, saan ka kayang dalin? Saan? Sige. Saan ka papunta? Nung priority mo sa buhay mo. Pero kung towards financial freedom, time freedom, maganda yan. Tuloy mo yan. Oh, pero kung hindi, mag-isip-isip ka. Okay? Kasi nga, may endpoint eh. 'Di ba? Tumatanda tayo. May endpoint. Ngayon, siyempre, kailangan pagtanda natin, doon tayo papunta sa, alam mo yun, financial and time freedom. Okay? So, check your priorities. Next, the power to change your life lies in the simplest of steps. So, kala mo yung mga simpleng pag-attend mo ng mga training, pag-attend mo ng mga Zoom, napaka-importante po niyan. Pakikipag-coordinate mo, pakikipag-cooperate mo, napaka-importante po niyan para sa growth mo sa business mo.
Why? Kasi yung mga bawat personality o bawat tao na magte-training dito sa atin, iba't iba ng knowledge yan. Siyempre may kanya-kanyang utak yan eh. Iba't iba din ng personality yan. So very important lahat sila mapakinggan mo dahil may makukuha ka. Yun yung sinasabi nating mga small steps. Akala mo pag nagpaulit-ulit ka ng IBP, nakikinig ka, may makukuha ka eh, lalo na pagdating sa closing. 'Di ba? Minsan kasi nababaliwala kapatid, no? Yung pag-upload mo sa Facebook mo, yung mga small steps na yon, yung amazing morning mo, yung pag-cooperate mo sa GC nyo, mga small steps pero hindi mo alam doon nagsisimula lahat. Okay? So nakikita nung leader mo na active ka, nakikita niya na nakikipag-cooperate ka, bibigyan ka niya ng oras, bibigyan ka niya ng atensyon. 'Di ba? So very important talaga active. Okay? Sa mga simpleng bagay. Alam mo ba yung mga pagsali sa DR challenge, mapupurso ka eh. 'Di ba? Maano ka na, macha-challenge ka, no? Na kaysa ipamigay mo yung pera mo, gawin mo ng paraan. Small steps pero magpupunta sa sa growth mo. 'Di ba? Ang point, hindi mo pwedeng ilibre yung sarili mo eh. Kung gusto mo ng growth, hindi eh. Kasi kasama siya. Ang growth is equivalent to pressure and challenge. 'Di ba? So kapag sinabi, oh, may DR challenge tayo. Ba't ka papayag na magbayad? 'Di ba? So gawa tayong paraan. Kilos tayo. Lagi naman niya babalik sa salitang prospecting. Okay? So check tayo ng prospect natin. Baka may mga nami-miss tayo. Alright? 3, duplication. Ito maganda. Huwag na huwag tamarin magturo kung saan ka effective. Sa pinakasimpleng sistema, ipasa mo agad dito sa leaders mo. So ano ibig sabihin? Nag-training ka ngayon. Lahat ng maiintindihan mo, kaya nga magaling talaga na naglilista ka. No? Siyempre pag nilista mo, reviewin mo din. Para yung sa downline mo na baguhan, maituturo ka kung ano yung naintindihan mo. Kasi duplication is the key. Ibig sabihin, kung marami kang alam, yung downline mo, marami din alam. Minsan kasi, no, dumarating sa point, naghahanap tayo ng magaling. Hindi tayo bibigyan ng magaling kung hindi tayo magaling. Ganun lang kasimple yun. Kasi wala namang pagmamanahan yun kung hindi malamang tayo. Kaya siguro may ma-invite kayong mga speakers, halos pares kami magsalita. O yung mga deliver, kasi nga na-duplicate. No? Kasi duplication is the key eh. So ano ibig sabihin? Master the basic. Pag marunong ka mag-IBP yung downline mo, dapat marunong mag-IBP. Dapat marunong siya. Kung marunong ka mag-TF, dapat marunong siya mag-TF. Kung marunong ka mag-training, dapat marunong din siya mag-training. Kasi kung hindi mo siya na-duplicate. Okay? So ibig sabihin, lahat ng alam mo, dapat alam nung downline mo, lalo na kung tinuturing mo siyang leader. Ngayon, kung sa tingin mo na minessage ka at sinasalang ka sa IBP sa training, swerte mo. Jackpot. 'Di ba? Kasi nga, papunta ka dun sa development at ikaw ang napipili. Buenas, participate, coordinate. 'Di ba? Kasi minsan busy ako eh, inaantok na ako. Tutulog pa ako, maaga pa ako bukas. Alam mo 'yun? So yung growth napipigilan. Mentors napipigilan eh, sana marunong ka ng mag-talk. Sana marunong ka ng mag-closing. Tandaan mo, hindi ka naman hinahanapan kung magaling ka. No, doon ka nga itatama eh. As long as nagpa-participate ka. Paano namin malalaman kung saan ka mali? At saan hindi mo alam? Hindi mo naman sinubukan. 'Di ba? So sayang. Very important mentors na nakikipag-participate tayo. No, just do it. No? Just do it. Hindi ka na maisasalang kung ikaw na hindi nakikitaan na kaya mo. Kaya kasi nalang doon kasi ikaw ang susunod na leader. Okay? So, yes, oo, walang problema. Gagawa ko po ng paraan. No? Check ko sa schedule ko pero go ako diyan. Okay? So, pag sinabing duplication is the key, kailangan tatag mo sila sa mga training. No? Kung a-attend ka, a-attend din siya. Okay? Itatag mo sila, hanapin mo sila. Naalala ko nung nag-start kami, kung mo ilan lang, pag wala talaga dun, hinahanap namin. Ilan na nga lang tayo, wala ka pa. Di ba? Sama ka na. Alam mo, ganito, ganyan. Yan, hanapin mo sila. Hanggat maaari, dapat hinahanap. Okay? Kasi ganun na nagpapalaki. Hanapin mo sila. Itatag mo sila sa mga posting, sa mga post mo, itatag mo sila para alam nila na may value sila
na nabibigyan pala sila ng halaga. Kasi eto, hindi mo hinahanap. Hanggang till such time, hindi na siya interesadong pumunta. Hindi na rin siya mag-a-attend. Bakit? Wala namang naghahanap sa kanya eh. Tama. So tayo, as a member, send mo yung link. Siya na magde-decide yan. Ang importante, nagawa mo yung trabaho mo. Wala siya masasabi. Diba? Hindi niya masasabi si Mentor Des. Wala namang pakialam sa akin yan eh. Hindi ganun. Hindi niya masasabi yun. Kasi nga, naging concern ka sa kanya. Okay? Unless sasabihin niya, ayoko na, ibablock na kita. Gusto ko lalaki. Lalaki pala hanap, no? So, practice IBP, practice hosting, DASC. No? Kapatid, yan yung mga basic natin. Lalo na ang closing the deal. Napaka-importante sa ating 118, no? 118 participants ay kaya natin mag-close ng deal. Kasi 90%, kahit anong galing mo mag-IBP, 90% nasa closing ng deal. Mamaya, bibigyan ko kayo ng highlights kung paano magkakaroon ng closing ng deal. Tsaka kung ano yung mga napag-aralan namin. Okay? So, DISC kasi hawak ng leader. Na-DISC mo siya. Eh, hindi siya marunong mag-DISC. Paano yun? Paano niya handle yung downline niya? Hindi siya na-duplicate dun. Okay, basic lang yan, pero importante po yan. Paano mo i-handle yung tao mo kung di mo alam? 'Di ba? Sigaw ka ng sigaw. ES pala yun. 'Di ba? Eh kung bingi, patay. Wala na. So, kailangan ito, dadaan tayo dito, ha? Kapatid, daan tayo dyan. Aral-aral din pag may time. Tandaan mo, ilang taon ka nag-aral sa elementary, high school mo, hindi ka kumita. Ha? Dito, mag-aaral ka, pero milyones ang pinag-uusapan natin. Kapatid, milyon to. Okay? Pakita ko sa iyo kung magkano kinita ni Coach Mike, ha? Kumapit ka, baka mahulog ka sa kinaupuan mo. O, pero mamaya pa, ha? Alright. So, mga activities natin. No, ano ba yung mga activities natin? Tingnan mo naman si Coach Mike, oh, parang walang makain, ano? Si Mentor Aryan, panay ang kain. Tingnan mo, pansinin mo. Joke lang. So, ayan yung mga mentors natin. Dream board, very important to. Oh, type 1, kung pag wala ka pa nito, type 1, yung walang dream board, huwag na mahiya, mag-type na. Hindi naman nangangagat ang speaker. Ah, wala pa si John Anthony. Tsaka si Marjorie. Wala pa kayo, talaga. O, gawa na ha. Gawa na, importante yan. O, si Justin, si Christine. O, sino ba mga upline nito? Si Josephine. O, upline, may mga naliligaw dito. Baka naman. Okay, kasi bakit po? Bakit mga kapatid? No? Ang dream board, no, mas malamang na nagiging reality ang isang bagay pag lagi mo nakikita. Tandaan mo yan kasi nai-imagine mo siya. Kaya pangkaraniwan, pag may goal ka, dapat yan nagiging cover photo mo. No? Laman lagi yan ng isip mo para ma-attract mo siya. That's the power of the universe. The law of attraction. You attract and eventually it will happen. Tandaan mo hindi po nakakagawa pero nasa isip na po. Malilimutan mo din yan, maniwala ka sa akin. Okay? Kasi may capacity lang ang utak natin para mag-isip. Alam mo naman tayo, sakto lang ang brains. 'Di ba? So, kailangan nakikita. Kasi pag nakikita, nadadasalan. Okay? So, simple lang yan. Papakita ko sa iyo kung paano ko nasabi. Etong lapis. Lapis. Ang lapis, bago nagawa, naisip muna. Okay? So, ibig sabihin, dito, nag-start. Nga ganun din ang mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo. Kailangan na-imagine mo siya. Kailangan ginugusto mo siya para mangyari sa'yo. At kailangan lagi mo siyang nakikita. Very important po yun. No? Maniwala ka sa akin. Kasi lahat yung mga nasa dream board na yan, nagkatotoo na yung mga nilagay nila dyan. No? Mentor Carlo, o ano yan, sports car? Meron naman na. Properties? Meron na din. Core? Meron na rin siyang core. Si Mentor Carlo, alam ko naman, lahat to, tapos niya na. 'Di ba? Ewan ko kung ano na lang ang kulang niya. Kasi ako, yung dream board ko, 100 million savings na lang ang kulang. Doon sa dream board ko, 100 million savings. Yun ang binubuno ko. Pero halos, wala na lahat yun. Nagawa ko na. No, bye tupa. Meron tayo niyan. Okay? Kay Mentor Claire House and lot na lang daw ang kulang sa dream board niya. Oh. Si Tatay Larry, no?
Ano kaya kulang pa ni Tatay Larry sa dream board niya? Okay, so importante yan, kapatid, gawa ka niyan. Tapos syempre, pag nakikita mo siya, lagi mo siya nai-imagine eh. Ginaganahan ka. Okay? Kasi alam mo na meron kang goal, may target ka, may direction ka. 'Di ba? So, siyempre lagi mo siyang ipinagdadasal. Alam mo, simple lang. Paggawa mo ng dream board, dapat chinichismis mo siya sa ibang tao. Bakit ka mo? The more na maraming nakakaalam, the more na mas nagkakatotoo siya. Pag bukang bibig mo ang isang bagay, nagiging reality siya. Huwag mong ikahihiya yung pangarap mo. Dahil yan na lang ang bagay na libre ngayon. Tama? Eh ano naman kung gusto mo ng kotse? Ano naman kung gusto mo ng sports car? Wala namang mawawala. Pangarap mo naman yan. Kung sasabihin nilang kalokohan yan, problema na nila yun. 'Di ba? Basta ikaw naniniwala ka sa bagay na gusto mo, lakihan mo na. Kasi mangangarap ka rin lang, lakihan mo na. 'Di ba? Huwag yung simple lang. Yung iba, play safe. Okay na to. Ano ba to? BIOS, pwede na to. Ayos na to. Nangarap ka rin lang, nilimitahan mo pa. Eh, libre na nga. 'Di ba? So, doon na sa paano naman tayo bibigyan niyan? Eh, di pag sumablay yung bios mo, tricycle yun. 'Di ba? Kailangan medyo, alam mo yun, taas-taasan mo na, kapatid. Taas-taasan mo na. Mangangarap ka na rin lang, taasan mo na. Okay, ganun ang nangangarap, hindi yung tandaan mo, ang tao may kapasidad, pero ang Diyos na pinagdadasalan mo, walang hanggan ang kapasidad nun. Kaya dapat yung pangarap, yung gusto mong mangyari sa buhay mo, yung pang walang hanggan, yung hindi naman ikaw eh. Ang gagawa nun ay ang Diyos. Okay? Tandaan mo yan. Oh, sino mo si Mentor Kat, oh? Andiyan ba si Mentor Kat? Type 1. Parang wala ah. Puyat yun, pagod yun eh. Kasama ko yun eh. Sama kami sa puyatan eh. Andito ata, tingnan natin. Mentor Kat, andiyan ka ba? Pakigalaw yung baso. Wala. Walang nagsabi ng amen eh. Wala siya. Hindi ko siya mabasa. Oo. Kasi ano yun, pagoda. Oo, hataw na hataw eh. Oo, hataw na hataw si Mentor Kat. Pero napakasaya no. Kasi syempre, yung freedom nandun eh. 'Di ba? So ayan ang isa sa mga goal natin. Yung ganyan. 'Di ba? Lakasan lang naman ng loob yan. Yes, lahat ng bagay nakakatakot. Ako nung nag full time ako no, ma-segue ko lang. Total, napakita na eh. No? Nung ako po ay nagdesisyon na mag full-time dito sa business natin na hindi na ako aalis ng bansa, ang kinikita ko lang ay mga 120,000. 150, 90. Yan ang minimum na kinikita ko nung ako'y nag full-time. Ang bill ko, 170,000. Ang bill ko. Dahil nagbabayad akong lupa't bahay. Eh. Nagbabayad ako noon ng Fortuner at that time. No? Siyempre, yung kakainin ko pa, no, more or less nandun, 150, 170. Pikado na yun. Pero ang kinikita ko, 90 to 120 lang. Nandun lang banda. No? Nakakasurvive ako, hinahabol namin just for you. Buwan-buwan. Pero mga 3 months lang na ganun. After that, pumutok na. Okay? So, isipin mo kung ako'y natakot, edi wala sana. Di ba? So, ano ang point? Mga kapatid, lakasan lang talaga ng loob. Yun lang yan. Ikaw nga, napunta ka sa trabaho mo, alam mo ba magiging successful ka? Hindi mo naman alam kung tatagal ka dyan. Ganun lang din. 'Di ba? Sugal lang. Sugal lang lakasan ng loob. Okay? So si Mentor Joe, isipin mo OFW. May asawa 'yan. Nung nag full-time 'yan. 'Di ba? Magkano lang kinikita niya? Nagsabi pa nga sa akin yan, coach, ang ano hindi pala ganun kadali. Eh natural. Kasi nag-a-adjust ka eh. Parehas lang sa trabaho mo ba pag salpak mo perfect ka na? Perfect? 'Di ba? So hindi pa. Perfect ka? 'Di ba? Hindi pa. So, ibig sabihin, nag-a-adjust ka pa din. Ganon din sa business natin. Pero ang point ko lang, lakasan mo loob mo. 'Di ba? Kasi lahat naman sugal eh. Nagpunta ka dyan, o nasa ibang bansa ka, sugal din. Ganon din pag nag-decide ka. Kaya lang kasi nga, nandun ka sa comfort zone na okay na ako dito. Mabubuhay naman ako eh. Mabubuhay ka nga, pero hindi masarap. Okay? Oo, iba yung buhay na masarap. Ang buhay na masarap, naman naman, kahit anong gusto mong bilhin, kaya mong bilhin bukas. Yun ang masarap na buhay. Di ba? At yun ang kayang bigay ng business mo. Natin. O gusto mo masarap na buhay. Dito, posible yan. Eh, hindi ko lang alam kung sa trabaho mo posible. Hindi ko alam. Pero kasi ako'y nandito sa IM. Kaya sigurado ko. Kasi nakita ko. Dinanas ko eh. Okay?
So, yun lang. Kaya kaya kong i-share sa inyo na totoo yan. No? Ay, kita mo naman. Ikaw ba naman, pabili-bili ka na lang ng LV. Hindi pa ba okay ang buhay mo niyan? Pwede bang makakabili ka niyan na wala kang kakainin bukas? Ano yun? 'Di ba? So, ibig sabihin, okay ang buhay nila. No? Maayos ba? So, tignan mo din. No? Akin naman kapatid, okay lang eh. Kung ano man ng ano mo, okay lang sa akin. Kaya lang, ang point ko, bakit naman magtitiis ka? 'Di ba? Bakit naman? No, pupwede naman, no? Yun lang naman ang akin, pupwede namang maiba, no? Yung negosyong pinasok mo, pupwedeng ibigay yung gusto mo, yun lang akin, no? So next, in network marketing, duplication is what success looks like. So, simple lang, na mo naduduplicate ka, yun ang magiging tagumpay mo. Isipin mo, magpapasalamat sa'yo yung downline mo na tsinaga mo, di ba? Magte-thank you sa'yo. Yun ang success. Yung pera, given na yan eh, di ba? At the end of the day, minsan dapat ka sa point, di mo na paano ubusin yan. No? Ngayon, iba na kwentuhan. Anong bibilin? Anong ipaparitoke? Oo, yan na. Pag magkita kita, ano ka paparitoke ko? Ganda na ilong mo. Sino gumawa niyan? Ganun na. Oo, ganun na. Iba na eh. Saan mo nabili yan? Magkano bili mo dyan? Oo, ganun na kwentuhan. Di ba? Kasi nga, duplicated na. No? Eh, syempre, yung downline mo, nagte-thank you sa'yo. Sarap sa pakiramdam. Wala kang itatayong negosyo na yung empleyado mo magpapasalamat na bago yung buhay niya. Walang ganun. Sa multi-level marketing lang yun. Yung downline mo, magte-thank you sa'yo. Yung natulungan mo, magte-thank you sa'yo. Paano? Bago na rin yung buhay niya. Pare-pares tayong OFW. Galing po tayo dyan, no? Ako, nung nagbabab ko, syempre, nakakaramdam ng pagod. Pag maalon, walang tulog. Minsan, naiisip ko, umuwi na lang talaga eh. No? Tapos, tatawag sa yung pamilya mo, may problema. Ang gusto mo, umuwi na lang. Di ba? Tumigil na, doon na lang. Bakit? Kasi, yun na nga eh. Darating ka sa point, isipin mo, magnegosyo. Parehas lang. Ba't hindi natin trabawin ngayon? Parehas lang din naman pala. Di ba? Lalo na't nandito ka na. Napakaganda ng business sa pinasok mo. Okay? So, sa akin lang, pag sumikapan natin, mga mentors, no? Kasi napakaganda. Magtyaga tayong magturo. Okay? Magtyaga tayong mag-duplicate. The secret to success is becoming a star by getting to. Dalawa ng dalawa, no? Then becoming a star makes a helping to people get to other people. No? Doon pa lang naduduplicate ka na. Malalaman mo naman yan kung sino yung katulad mo sa magiging downline mo. Kahit hindi mo direct, mararamdaman mo yan. Doon mo ubusin ang oras mo. No? Kasi pag leader ka na, marami nang pumapasok sa organization mo, makikita mo na kung sino talaga yung ano. Minsan naman, ito yan eh. No? Nakapokus kasi tayo sa mga tao na hindi kaya ibigay yung expectation natin. Mga mentors, dapat dumarating ka sa point ng habang tumatagal ka, alam mo na kung kanino mo dapat binibigay yung oras mo. Totoo po yan. Kasi bakit? Isipin mo ha, part-time mo si IM. 3 hours mo na lang gagawin. Ibibigay mo pa yung 2 hours dun sa tao na ayaw naman makinig sa'yo. Kailangan kapatid, check mo din. No? Check mo din. At sa ating participants, 123 participants, siguraduhin mong hindi ikaw yun. Kailangan pag binigyan ka ng oras, i-value mo. Kasi nga, ang tao may 24 hours lang. Matutulog 8 hours, ilan na lang? 16. Tama ba? 14 kung 8 hours. Kaya tayo networker eh. Buti hindi tayo masyado sa math, no? Sakto lang. 14 hours. Diba? Tutulog, papasok pa sa trabaho yan, 8 hours. Ilan na lang, 6. Sa 6 hours, bebiyahe pa yan, tapos bibigyan ka ng 1 oras kang kakausapin. Isipin mo, limited lang yung time. Kaya yung time mo, ibigay mo talaga, evaluate mo yung sarili mo kung kanino mo dapat ibigay. Okay? Hindi kailangan, no, sabi dito, don't be an expert because then others think they have to be. Don't overcomplicate your business. Hindi ka masyadong komplikado ang negosyo natin. Huwag kang mag-overthink. Ang kailangan mo lang mag-duplicate. Okay? So, simple lang ang negosyo. Lahat ng alam mo, dapat alam ng downline mo. Lalo na yung mga leaders na sa tingin mo nahahataw. Doon mo ubusin ang oras mo. Okay? Pero lahat bigyan mo ng chance, no? Kaya nga sabi ko kasi itatag mo, sesendan mo ng link, kakamustahin mo. Pero dapat in mind mo, alam mo kung sino yung uubos ng oras mo. Kasi nga limited lang ang time natin. Okay?
So, next tayo. Multiply. No? Team daily production. So, team activities. Mga kapatid, ganito lang yan eh. No? Engagement is the key. Tandaan mo, walang babali sa law of association. Ibig sabihin, yan yung batas na hindi po pwedeng mabali ni numan. No, ang point kung sino kasama mo magiging ganun ka. Kung sino pinaniniwalaan mo, yun ang magiging buhay mo. Yun kasi ang kokontrol ng desisyon mo. Why? Siyempre napapakinggan mo siya eh. Tama? Napapakinggan mo yung nakakasama mo. Kaya be careful kung sino ang i-associate mo sa buhay mo. Tignan mo, lahat ng mayayaman magkakasama doon sa mayayaman na lugar. Lahat ng mahihirap magkakasama din doon sa mahihirap na lugar. Saka nakakita bilyonaryo nakatira sa squatter. Sige nga, kasi yung association. Kaya napaka-importante kung kanino mo ina-associate yung sarili mo. Simple lang daw yan. Huwag mong i-associate yung sarili mo na hindi ka magle-level up. Paano? Ibig sabihin, kailangan sa association nyo, hindi ikaw ang magaling. Lagi kang sasama doon sa mga tao mas magaling pa sa'yo para maging ka-level mo sila. Yan ang sikreto ni Mentor Dave. No? Ayan, ganun yung personality niya eh. No? Kaya ko lang nabanggit, ganun kasi yung personality niya. Hindi siya sumasama o nakikinig sa mas mabababa sa kanya ang resulta hanggat maaari. No? Lalo na kapag halimbawa magkakasama sa ganito, sa ganyan may gathering, mapapansin mo kasama niya talaga yung mas matataas sa kanya. Bakit ka mo? Eh kasi nga, gusto niya ma-adapt kung paano sila nakarating doon. Kung paano nila na-achieve yung posisyon na yun. Kasi nga, importante ang law of association. No? Walang pinagkaiba yan. No? Walang pinagkaiba. Tignan mo lang yung taong nauna sa'yo. Sa trabaho mo, tignan mo. Kapag itong taong to ba, eh, meron noong bagay na yun. Pag wala, tignan mo rin. No? Kasi very important nga yun kung sino yung pinakikinggan mo. Yun talaga yung magiging reality mo. Kasi yun yung ipinipid niya sa'yo eh. Okay? Engagement. Kapatid, no? Banding, gawa ka. Mga simpleng banding lang. Online, kung malayo yung downline mo, okay din. Kahit once a week. No, kahit hindi mo na team day na tinatawag. O kung team day nyo, okay din. Kung medyo marami-rami na. No? Pero kailangan kasi yan. Kasi din mo malalaman. Doon kasi lalalim. Kapatid, doon kasi lalalim yun. No? Sa mga banding. Yes, meron tayong mentoring. Pero mas malalim yan kung nakakasama mo sana. Gawa ng paraan. Diyan papasok ko salitang sacrifice. No? Adjust tayo sa time. Kasi bakit? Ikaw ang bubuo ng organization eh. Tayo naman, kung tayo part lang ng binubuo, mag-participate tayo. Kasi bakit? Siyempre, darating ang time kapag niyayaya ka ng niyayaya at ikaw ay hindi nang hindi, darating ang time hindi ka nayayayain. Tama? Paano yung hindi mo eh? Siyempre, mawawalan na siya ng gana. Huwag na yayayain yan. Lagi naman yan, sagot, hindi. Busy daw siya. O, hayaan mo na. Tapos biglang mag-iimo. Hindi na nila ako niyayaya. Di ba? Panay nga hindi mo eh. So, ang nasa isip namin, ayaw mo. Okay? So, kailangan lagi kang, go, go! No? Oo lang ng oo. Kasi hindi mo masabi kung ano yung opportunity na darating. Once you say yes. Okay? So, always say yes. Hindi mo alam yun na pala iniintay mo. Okay? Engagement. No, doon mo malalaman yung lahat ng mga dapat mong gawin pag nag-i-engage ka. Okay? Malay mo, yung palang kasama mo, ganun yung pinagdadaanan, makaka-relate ka, malilip up ka, makakapag-recharge ka. Kasi tandaan mo, as a multi-level marketer, dadanas ka ng lobat. Yung point na parang napapagod ka na, so paano ka makakakuha ng strength? Siyempre sa organization mo din, engage ka. Engagement is very important. Alright, team activities, may pupuntahan sa ganito, go! Kasi hindi naman araw-araw yan at negosyo mo to. 'Di ba? Doon ka mag-grow, doon mo maiintindihan, tandaan mo magagawa ka ng sarili mong Team Wolves. No? Ang Team Wolves hindi sa iyo 'to, member ka lang nito. Gusto mong kumita ng malaki, dapat may sarili kang organization. Yan, talaga ang katotohanan niyan. Kasi unless na wala kang sariling organization, paano 'yun? Ako hindi ako Team Blast, member lang din ako noon. Pero Titans ako. Okay? So dapat in mind mo, asan organization ko? Kailangan nagbi-vision ka, may sarili din akong team. May team sword, no? Kasi yun lang talaga eh. Makakatayo ka lang sa sarili mong paa pag ikaw na ang leader. Maiintindihan mo lahat. Kung gusto mong kumita ng malaki, kailangan mag-lead ka.
No? Hindi naman pwede, "Ay coach, S lang ako, eh. Okey na ako dito. Puwede na 'to." Ayun, kaya ang resulta puwede na rin, mahina rin. Okey? You need to face it. Mentors wala, kailangan mo talagang harapin, 'no? Kasi nga, kailangan mo talagang grupo, eh, 'no? Kailangan mo mag-stand out ba, okey? Ang sikreto niyan kailangan mag-stand out. Ano ang grupo mo? Sino ka? May production ba? Dun mo kasi malalaman, 'no, yung capacity mo once na ikaw na ang leader, okey? So, kailangan kasama yun sa dream board mo, may organization ka. "Ay coach, dalawa lang kami." Ano naman, buti nga dalawa kayo, eh. Congrats may organization ka. Saan ba nagsimula yung marami? Sa dalawa, sa tatlo, 'di ba? Sa tatlong tao na nangangarap, sa dalawang taong nangangarap. Makauwi ng Pilipinas, makasama yung pamilya, lumustay ng milyones, 'di ba? Dun lang naman nagsisimula yun, eh, sa baliwan, eh. Sino babaliwan mo, si upline? Eh, si upline sira ulo na, eh, 'di ba? So, si downline, kailangan mo ng downline, okey? Kailangan mo ng organization, kailangan mo ng kasama na crazy enough to pursue their dreams. Yun ang kailangan mo, sino yun? Okey? Yun ang kailangan mong pagtiyagaan, i-build. Tiyaga, tiyaga, pakikisama. Yun lang naman yan, pakikisama, makisama. Okey, mag-adjust kung kinakailangan, 'no? Alright, so tignan mo naman, oh, tignan mo naman itsura natin si Mentor RJ, oh. Payaman ba yan, 'di ba? Tignan mo ang mga pagmumukha yan, oh, parang mga holdapper, oh. 'Di ba? So, alam mo yun, nagsimula ng mga talagang wala, eh, 'no? So, si Mentor Claire puro sumsum lang, alam mo yan. So, at least nagsimula, 'no? Importante kasi simulan mo, 'no? Magsimula ka dun sa tao na kung sino yung nandiyan, kung alam mo sino yung kaya magbigay ng oras, tiyatiyaga-tiyagain mo yan, 'no? Wala namang millionaire circle, walang may sports car, ang kotse iisa, pagsakay sama-sama masikip, 'no? Pero importante nagsisimulang mangarap, okey? Nagbi-build ng organization. Dadami din yan, lalaki din. Nangangarap, eh, sana tayo din. Alam mo yun, hanggang yung sana naging reality, 'no? Tayo din, alam mo yun? Ako, magkakasama kami, eh, siyempre ako as an upline, tayo din. Lagi lang bukang bibig ko, tayo din. Ang dami nila 'no, tayo din, dadami din tayo. Tiyaga lang, tiis lang, dadami din tayo. Wala akong ibang bukang bibig kundi tayo din. Kumikita na sila 'no, tayo din. Pupunta sila sa gano'n, tayo din, lagi lang gano'n. Lagi kong sinasabi sa team, tayo din. Ang nangyari nga, awa ng Diyos 'no, mabait naman ang Diyos, eh, mabait talaga. Kung ano yung nai-envision mo mangyayari, okey? May problema kami, madali lang 'yan, alam mo 'yun? Kahit na ang dami ng kailangan solusyonan, may mga pinagdadaanan yung team, madali lang 'yan. Alam mo 'yun? Kaya sasabi namin ng gano'n, madali nga lang din yung nangyayari. Eh, kasi isipin mo, may problema na nga kami, nagga-gathering kami, nagpa-planning kami. Siyempre may kino-consult, may mga nagiging concern, may problema. Isipin mo, yung downline mo pupunta sa inyo, magsasabi magkikita-kita kayo ng problema niya. Sasabihin mo mahirap 'yan, 'di ba? Eh, kung bukang bibig ko mahirap 'yan, tingin mo, ano kaya mangyayari? Kaya ang akin, ang mentality ko madali lang 'yan. Eh, kasi nga alam ko na nga mahirap, eh, sasabihin ko pa mahirap, 'di ba? Eh, tingin mo nakagaan? Hindi rin, eh. Kaya commonly 'pag may tumawag sa'kin, madali lang 'yan. Pero alam ko na magkakaroon ng problema. Eh, kaya lang wala naman akong choice kaysa sasabihin kong mahirap. 'Di ba? Kasi tandaan mo kung ano ang bukang bibig mo nagiging reality mo, tama? Kaya 'pag sinabi mo, "Malas," malas talaga. Swerte, swerte din, eh, 'di ba? Kaya delikado din talaga. Kaya 'pag sabi mong pagharap mo sa salamin, "Ay pangit," pangit talaga. 'Di ba? Sabi mo, "Ang ganda-ganda ko, ang gwapo-gwapo ko." Malamang, 'di ba? Kasi wala namang ibang maniniwala sa'yo kundi sarili mo, 'di ba? Ang mag-aangat sa'yo sarili mo lang. Swerte ka na lang 'pag bubulahin ka ng jowa mo. Ang ganda-ganda mo. Sinungaling siguro yun. Pero ikaw ang maniniwala sa sarili mo, Ikaw ang unang maniniwala, 'no? Kaya nga minsan, eh, 'no, makikita mo may mga artista grabe yung confident, pero swangit. Kasi alam nila alam mo yun, yung paniniwala nila sa sarili nila ang taas,
Ganun pala dapat. Kasi wala na ba ibang mag-aangat sa'yo kundi sarili mo eh. 'Di ba? Pwede mong yabangan, sarili mo yan eh. Huwag mo nang i-down. Ano ba 'to sarili ko? Walang kwenta 'tong sarili ko eh. 'Di ba? Ano ba 'tong sarili ko? Ano bang ilong 'to? Ba't ganito 'to? Hindi puwedeng paayos 'to. So, sarili mo na nga lang. Bigyan mo na ng angat ba, 'di ba? Bigyan mo na ng pag-angat yung sarili mo. Okay? Yung spirit, ilip mo yung sarili mo. Okay? Para ma-build mo yung confident mo. Kasi pag ganun ka, madali lahat, maa-attract mo lahat. Positive ang mangyayari. Okay? Yes, may problema. Lagi naman may problema. Sabi ko nga sa'yo, patay nga may problema eh. Ikaw pa buhay. Nasa Zoom ka pa nga eh. 'Di ba? So, ibig sabihin lahat may problema. So, just be positive, no? Ganun talaga. Okay, kasama yan. Sabihin mo, thank you, Lord. Buti nga humihinga pa. No? So, next, repeat. Oh, patapos na ako. Doon na tayo sa tip. Okay, maganda yung ano ko mamaya, sharing ko mamaya. Okay, start pa lang to. Ready mo sarili mo. 5 hours pa to. Joke lang, joke lang. Repeat, no to comfort zone, make new results always. Always check your previous result. Okay? So, simple lang naman yan. Checkin mo e-wallet mo. Ang mga mentors, no, na talagang iniisip ang negosyo niya, hindi lumilipas ang isang araw na hindi na nasilip ang e-wallet niya. Kasi doon mo malalaman kung magkano kinita mo nung isang linggo, nung isang buwan, at saka ngayon. Kapag hindi mo yan tinitignan, hindi yan mag-a-add ng growth sa'yo. Kailangan tinitignan mo yan. Doon mo malalaman kasi, ay ayos. Ayos to ah. Nadagdagan ng 5,000. Doon mo malalaman yan, kailangan checkin mo ang e-wallet mo. Oh, last week, ano nangyari? Nag-just for you ka ba? Nag-give me 5 ka ba? Malalaman mo din kung kumikita ka, kung may pumapasok. Doon din malalaman kung nagkakaroon ng growth yung organization mo. Okay, may natututunan po ba? Type 1 pag meron, type 2 pag wala, sabay leave. Joke lang. Joke lang. Okay, evaluation is the key, kapatid ha. Kailangan nag-evaluate ka. Hindi lang yung downline mo ina-evaluate mo kung hindi yung hindi mo rin alam. Kasi lagi yang may reason. Nag-talk ka, hindi nagbayad. Baka may kulang. Nag-closing ka, tingin mo hindi pa convincing. Baka may kulang. Hindi mo na-hit yung rank mo. Baka may kulang. No? Eh kasi, isipin mo, isisisi natin kay ganito, isisisi natin kay ganyan, isisisi natin kay ganon. Eh wala na eh. Di ba? So, kailangan learning. Evaluate, saan tayo nagkamali? Saan ang kulang? Saan ang butas? Evaluation is the key, kapatid. No? Ako, every talk, may talk kami. Ba't kaya hindi nagbayad? Naku, mali. Dapat dinagdag natin to. Kulang sa ganito. Room for improvement. Pag nag evaluate ka kasi, makikita mo yung kakulangan mo. Pag nag evaluate ka, there's always room for improvement. So, evaluation is the key. Tanungin mo din yung sarili mo. Okay? No, bakit kaya ganun? May kulang kasi, kapatid, no? At i-enhance mo yun. I-develop mo pa. Okay? Bakit kaya wala akong DR? Malamang may kulang. No? Wala sigurong na-attract. Tignan mo, kailan ba ako huling nag-add sa Facebook ko? Kailan ba ako huling nag-unfriend? Kailan ba ako sinilip yung prospect list ko? Eh baka naman 5 taon na o 2 years na o 1 year na tsaka hindi mo pa nasisilip yung prospect list mo, hindi mo pa na-update. Eh malamang kulang sa follow-up. Kaya wala na papapayin. Okay? Pag nag-evaluate ka, no, yun yan, malalaman mo. Push for growth, no? Pangkaraniwan kasi yan eh. Kapatid, alam mo, darating ka sa point na ang dami mo nang iniisip. No? Na-experience mo na ba na may problema ka nung umaga, tumawag na naman yung kapatid mo nung hapon, may problema na naman, tapos yung kapatid mo, ay, pag-uwi mo, nawala pa yung cellphone mo. No? Yung problema na minsan patong-patong kung dumating, di ba? Pero lagi mong sabihin sa sarili mo, come on. Kasi wala namang binigay ang Diyos sa problema na hindi mo kaya lampasan. Ibig sabihin, magtuturo yan ng lesson sa'yo. At pag tinaras mo sa kanya yan, gagaan yan. Okay? Kesa, alam mo yun, ako kasi dumating ako sa point na ganun. Tayo mag-asawa, no? Eh, siyempre, alam mo yun na may pamilya siya, may pamilya ako. Lahat siya may problema eh. May encounter ka talaga eh. Dumating ka pa sa point patong-patong. Alam mo, simple lang sabi ko, come on! Sige pa! Alam mo yun? Kasi naniniwala ako, kapag sagad ka na sa ilalim, wala ka ng ibang paraan, wala ng ibang solusyon kundi umangat ka. Kasi sagad ka na eh.
wala ka nang ibababa, kundi pataas ka na nun. Kapag dumadami yung problema mo, tutukod din yan. No? Tutukod din yan. At wala ka nang pupuntahan kundi umangat. Basta positive lang yung actions mo. Okay? So, kung ayaw mo naman, message mo ako, padadala kita. No? Padala kitang ano, padala kitang lubid. Joke lang. Joke lang. Kapatid ha, there's always solution. Okay? Dream big. Ha? Dream big. Kapatid. Yun nga sinasabi ko, mangangarap ka na rin lang, lakihan mo na. Okay? Sa lahat ng bagay yan. No? Yun lang yan. Lakihan mo yung mga bagay na gusto mo. Kasi ang Diyos hindi bulag, hindi bingi, hindi madamot. Kung ano yung desire ng heart mo, binibigay niya yan. Okay? Hindi man ngayon, pero ibibigay niya yan. Okay? So, dream big. Alright? So, ayan o. Ayan yung ano natin ha, laman ng e-wallet natin. O, check nyo na lang. Ha? Magkano ba yan? Ha? 1.7, no? Gross sales per month, no? So, ibig sabihin, kailangan mo ng organization. Hindi mo naman magagawa yung mag-isa. Okay? Kailangan mo ng leaders, kailangan mo ng DR, kailangan mo mag-build kung gusto mong humantok sa ganyang income. Yun lang ang point yan, kaya pinakita ko. Gusto mo ng ganyang income. Ma'am, kasi gusto ganyan. Okay, ma'am, gusto ko ganyan eh. Gusto ko ganyan sana yung income ko eh. Pero kung hindi mo dadaanan yung proseso ng pagdadirect, no, pagbibuild, hindi mangyayari na ganyan. Kung hindi mo susundin o hindi mo i-evaluate yung pinagsasabi ko, mangyayari yan. I-review mo yung sinabi ko. Tignan mo kung tumatama yung status mo. Kung sa tingin mo, na check ka doon sa mga pinagsasabi ko kanina, papunta ka dito sa gantong pera. Ganyang income. Ganyang e-wallet. Okay? So kung hindi, check mo din. Okay? So, ganun lang yan. Oo, ang gaganda. 'Di ba? Madami tayong taga-Italy dito eh. Madaming wolves dito. 'Di ba? Madaming wolves. O isipin mo, free travel to Korea. Eh sa trabaho ko dati, kapag 10 years ka, bibigyan ka ng ano. 5 years ka, bibigyan kang plaque. 10 years ka, bibigyan ka relo. Pero tisot yun, tisot. Alam mo yung tisot? Tisot na relo. Eh dito sa atin, grabe pinamimigay dito. Wala pang 10 years ang company ha. Eto nga, team travel na lang. 'Di ba? Team travel na lang yan. Provide na lang ng team. Bibigyan ka ng ganyan. Ano yan eh? Ang alam ko worth 40,000 na travel. No? Eh yung tiso, pinamimigay sa amin, pag seaman ka, 10 years, wala namang worth 40,000 yun. Pero 10 years ka na nun. Okay? So, kaya sabi ko nga, tignan mo din kung saan ka ba papunta sa ginagawa mo sa buhay mo. Kapatid, tignan mo kasi may hangganan ng buhay. Okay? Wala, eh bukas makalawa, wala na. Ano na tayo? Nasa kwadrado na. 'Di ba? So, tignan mo din kung saan ba talaga ang gusto mong tahakin. Kasi kaya naman ako ganito, eh ay nakita ko na nga, no? Kung ano nang pinagkaiba dahil tayo din ay nangamuhan, no? Eh tignan mo din ha, kapatid. No? So ayan, no, luxury, isipin mo may bigay ng ganyan, 'di ba? Alright. And naniniwala kami ni Mentor Claire at lahat ng nandito, no? Ay nakaya mo din. Pare-pares lang naman, may kamay, may paa, 'di ba? May utak. Oh, so, ayun ang pinagkaiba. Siguro sa nagbibigay ng oras, sa focus mo, yun ang pinagkaiba. Okay, the result you see will highly depend on your discipline in life. Kapatid, no, kahit anong katuwiran mo sa buhay mo, no, magkakatalo yan kung gaano ka kadisiplinado. Oh, kahit anong status mo. Coach, ganito ko, coach, ganito. Idol, pare-pares lang tayo 24 hours. May 25 ba dito? Type 1, 25. Yung 25 ang hours niya. Pengi nung 1. Para 25 ako din. Di ba? So, lahat naman tayo 24 eh. Pero magkakatalo lang sa discipline mo. Sa sarili mo. Okay? Yung discipline mo, doon tayo magkakatalo. Kung ano yung kaya mong isakripisyo. Tandaan mo, kung ano yung binibigay mo sa business mo, yun din ang ibibigay niya sa e-wallet mo. Okay? Eh siguro, kung konti lang din yung attention na binibigay mo, eh malamang ganun lang din yung laman ng wallet mo. 'Di ba? Hindi naman po pwedeng wala ka nang binibigay. Ay, jackpot, milyones. Ay, sana all.
'di ba? Pero hindi gano'n, kapatid, 'no? Kung ano yung binibigay mo, yun din bibigay sa'yo. Consistency is the key to success. Basta tuloy-tuloy ka, 'no? Samahan natin ng faith, no? 100% faith. Dahil alam mo na nga, pinakita ko na nga, na yun nga yung mangyayari. So, huwag mo na akong tanungin kung mangyayari ba sa'yo. Dahil mangyayari sa'yo yun. Okay? Kailangan lang faith and action mo. Consistency is the key. Di bali ng mabagal, basta tuloy-tuloy, ibibigay din yan. Kasi mahirap na, ay, after 1 week, after 2 months, pahinga muna, tsaka na uli ako mag-active, tsaka na uli ako magsisinzone. No? Sinzone na muna ako, kasi busy pa ako eh. Nagbabakasyon pa ako eh. Alam mo yun? No! Di bali na, pa isa-isa, pa dalawa-dalawa, basta araw-araw mong ginagawa. Importante, araw-araw kang may talk. Nasa isip mo, sino kakausapin ko? Sino ba tatawagan kong leader? May makakausap ba ako o wala? May matutulungan ba ako ngayon? Sino bang tutulungan ko? Pag araw-araw, yun ang routine mo, mag-grow din yan. Okay? So, focus on the willing, kapatid. Kaya ka lang naman minsan na nade-depress kasi nga iilan pa lang sila. Pero pag dumami na yan, hindi ka na made-depress diyan. Okay? So, kailangan mo talaga continuous ang pagdadirect natin. Okay? Minsan kasi, coach, ano ba yan? Yung isa kong leader, ayaw. Yung isa ko, ayaw din. Eh kasi nga, iilan pa lang. Tapos pag tinanong mo, ilan na ba sila? 3. Diyos ko po, Lord. 3 lang pala leader na depressed pa. Di ba? Doon nag-focus. Kailangan, madami. Okay? Si Coach Mike nga, Mentor Aryan, 232 na Derek eh. Di ba? So, pag marami ka ng Derek, yun na yan. May sisibol at may sisibol din dyan. Okay, so continuous. Consistency is the key. No, ito lang ang sikreto diyan, nalolobat ka, mag-recharge ka. Saan ka magre-recharge? Mag-training ka, no? Saan ka magre-recharge? Kausapin mo yung mga power mentors, mag-message ka, humingi ka ng time. Okay, yun yan. Kung gusto mo makapag-recharge, associate mo yung sarili mo sa mga tao na ano, lalo na may mga event. Naku, Diyos ko po, isipin mo, simple lang ang paliwanag. Yung top mentors, oo, yung sub-teams natin, yung course natin, yung core ng Wolves, no, nag-iisip ng idea, nag-e-effort, gagawa ng event, no, si top mentor, si Mentor Claire, gagawa, mag-iisip siya, anong ikagaganda. Ikaw, bibili ka na lang ng ticket, a-attend ka, ayaw mo pa. Ikaw ba gumastos? Ikaw ba nag-isip? Hindi. A-attend ka na lang. Pag-attend mo, sasama mo yung leader mo nabaliw, natuwa, no, na power, na hype, magkano in-invest mo? 'Di ba? So, alam mo ba pag may event duplicated ka? Totoo 'yan. 'Di ba? Kaya very important na. Isipin mo, meron nga dito, ano kwento niya, na-invite siya sa event. Ngayon, diamond na siya. 'Di ba? Sinama lang siya. Ininvestan siya. Binila siya ng ticket, naka-attend siya ng event. Ngayon, wala na. Isipin mo, magkano lang investment niya sa ticket nun? Parang 500 lang. Ininvestan niya, 500. Naka-attend, nabaliw. Wala na, yun na nagpayaman sa kanya. Kaya very important, mga kapatid, di mo tinetaken for granted. Why? Eh kasi pag leader ka, ganun din. Gusto mo ba ganun din gagawin sa'yo? Di ba hindi? So, ibig sabihin, support. Lagi nandun salitang support. May activity support para makakuha ka ng idea kung paano ginawa. Magtanong. Magkano gastos mo dyan? Kasi pag nangangarap ka makabuo ng organization, interesado ka, kahit wala ka pang grupo, kahit 3 pa lang sila, inaalam mo na yan. Paano nyo pinagawa yan? Sinong gumawa niyan? Magkano ang inabot niyan? Alam mo na. Para pag ikaw na, ready ka na. May idea ka na. Okay? Halimbawa, eto, Zoom. Magkano ba magbayad ng monthly ng Zoom? Magkano ba itong ganito? Bakit yung sa akin may oras, nawawala nga? Kailangan alamin mo rin yan. Yung mga simple things to towards your growth, alam mo dapat yan. Kasi nga, darating ka sa point, ikaw na din. Okay? Gusto mong kumita, kailangan, inaalam mo, ini-envision mo. Alright? So, ganun yan, kapatid, ha? Aalamin mo yan. Curious ka, curious. Okay? Kasi pag lagi kang curious, yun na, eventually, ibibigay din sa yan kasi nga, ready ka na. Alam mo na kasi. Okay? So, kailangan alamin natin yung mga yan. Alright? Tapos na ata si Coach Mike. Ayun, build an empire. Yung leaders natin dapat na-achieve na rin ang pangarap nila, hindi lang tayo. Nag-just for you ka, yung downline mo, mag-just for you din. Nakapag-direct ka, turuan mo yung downline mo, i-chismis mo kung paano ka nakapag-direct. Okay? So, nakapag-host ka, sabihin mo, uy, grabe. Balitaan na kita, nakapag-host ako.
Kasi alam ko ikaw mag-host ka na next week eh. Oo, kasi gusto ka nilang makilala, no? So sabi ko magaling ka. Kaya ikaw na mag-host. Ganito lang mag-host. Alam mo 'yun? So kailangan yung alam mo, alam niya, yung ginagawa mo, ginagawa niya. Yung na-achieve mo, ma-achieve din niya. 'Yun ang power ng building an empire. Okay? Yung na-experience mo, ma-experience din niya. Okay? So ibig sabihin kung nagugutom ka, malamang magutom din 'yan. Okay? Kasi lahat 'yan kwento mo na lang. Wala pong magic. No? Walang magic eh. Hindi natin dadaanan yan. Tayo agad ay diamond agad. Di ba? So, kailangan ma-experience lahat yan. Kung magko-commute tayo papunta doon sa kliyente natin. No, naalala ko sila Mentor Claire, pupunta yan sa malayo, sila Mentor Jenna. No, lahat, no, nakita ko na pupunta talaga sila doon, sila Mentor Des, no. Nung one time yan, nagpunta doon sa Amsterdam, no, natawagan ko pa yan sila. 'Di ba? Na-encounter nila. So dapat ganun. Kung na-encounter mo, ma-encounter ng organization mo para nalalaman nila kung paano. Okay? Sila Mentor Jasmine pupunta. Sila Mentor Mary pupunta doon. So kasama nila yung downline sila, leaders nila para na ta-transfer kung paano gagawin yung proseso. Ikaw mag-engage ka. Oy, pupunta tayo sa ganito. Sino gusto sumama? Sama ka. Gawa ka ng paraan. Kasi kailangan mong ma-expose, no? Madaling sabihin eh. Pero kailangan ng exposure. Kailangan yung nandun yung, sama ako dyan, sama ako dyan. Paano po ba yung sama ako dyan? Kasi kapag na-associate ka, madali ka maguguro. Alam mo na eh kung paano. Okay? Kaya tandaan mo yung mga sinabi kong tip. Shortcut mo yan sa success mo. Kasi yung tinuturo ko, I experience na encounter ko 6 years simula nung nag-start ang IM Worldwide. Ibig sabihin, shortcut mo na siya. I-apply mo na lang. No? Swerte mo kung may nagtuturo sa'yo. Halimbawa, may upline ka, eksperyensado, apakaswerte mo dahil hindi mo napagdadaanan yung mali, kapalpakan niya na pinagdaanan niya. 'Di ba? I-apply mo na lang. Siyempre, tinuturo na nga sa'yo para hindi ka magkamali eh. Huwag ka nang mag-ano. Kasi kaya nagtatagal, may gusto siyang panindigan sa sarili niya. Ayun, sablay. Nahihirapan lalo. 'Di ba? Tinuturo na nga ay kapatid eh. Tinuturo na nga sa'yo para hindi ka na mahirapan eh. 'Di ba? I-apply mo na lang, susundin mo na lang. Tol, susundin mo na lang. Okay, subukan mo muna. Minsan may nagtanong sa amin, bakit kaya doon yung mga seaman, resultado sa grupo ng Titans? Kasi bakit? May batas po kami bilang isang seaman. You obey before you complain. No, tinanong kasi kami niya ni Mentor Pichi Kapili kung kilala nyo. Kuya Mike, bakit ganun yung mga seaman sa inyo parang resultado? Kasi meron kaming common rule. We obey before we complain. So, na-apply namin dito. No? So, obey muna kami bago kami mag-complain. Pagkatapos noon, pat ka pa magko-complain, nag-obey ka na. 'Di ba? So, dapat ganun, no? Kasi doon mo malalaman pag nag-obey ka muna. So, yung success madali. Okay? So, ganun lang yan. Buti nga may nag-guide. Okay? Kasi, alam mo, kaya lang naman yung nagsasabi sa'yo kung ano yung dapat mong gawin. Kala mo, inuutosan ka. No. Alam niya kasi na ikaw ang susunod na magiging leader. Alam niya kasi na may potential ka. Buenas. Magulat ka pag hindi ka na minessage. Oo, magulat ka. Minimessage ka, no? Kinakamusta ka. Pag dumating sa point na hindi ka na minessage, doon ka na magulat. No? Kasi malamang wala na siya. Wala na. Ayaw niya na. So, hanggat minimessage ka, buenas. Kinakamusta ka, aswerte mo. No? Kasi ang gusto niya, mamonitor ka towards your growth. Okay? Ayan. He replied because he have so little faith. Truly, I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Matthew 17:20. No, walang imposible, kapatid, hangga't naniniwala ka sa sarili mong capability. Tsaka yung faith mo kay Lord. Dahil hindi ka naman talaga pababayaan. Minsan lang nagdududa ka sa kakayahan mo at sa kakayahan ng Creator mo. Okay? Tandaan mo, tayo may capabilities lang. Pero yung Diyos na lumikha sa atin, wala. Kaya maniwala tayo na posible lahat. No? Sabi nga, create yan para ma-experience mo. Ginawa yan para magkaroon ka. Kaya maniwala ka na deserve mo. Diba? Isipin mo sa buhay mo, ano deserve mo? Yung ganyan lang? No! You deserve to be successful. You deserve those things in life.
Yung mabili yung gusto mo, deserve mo yan. Those simple things are created to be bought, to be used. Okay? Kaya deserve mo yan. Deserve ng pamilya. Lahat eh. Deserve yan. Okay? Kapatid, deserve mo yan. So, naniniwala ako na kaya mo. Okay? So, ayan o. Finish na. Wala na. Finish na ako. To God all be the glory na. Mga kapatid, no? Tapos na si Coach Mike. No, doon na tayo sa tips ni Coach Mike. Gusto nyo pa ba? Ayaw na? Gusto pa. Gusto pa, no? So, ayan. Thank you so much, no? Doon na tayo sa tip ni Coach Mike. Okay? So, any question? Children, students, wala na? Okay, baka may question. Any violent reaction? Wala naman? So, hindi updated yung picture ni Coach Mike, no? As of now, nakalambo tayo, no? So, walang question? O ako magtatanong, ha? Piliin ko. Wala kayong tanong, ha? Sige, sige. Wala kayong tanong, ha? Yan, maganda. Ako ang magtatanong sa inyo. Total, wala kayong tanong. Okay? Mamimili ako, ha? Mamimili ako sa naka-off cam. Sino ba mga naka-off cam dito? Mamimili ako. At ang tatanong ko ay napakahirap. Kaya kung ako sa'yo, mag-on ka na. Di ha? Okay, so, ayan. Mga mentors, no? Tip lang. Additional tip natin kung paano tayo magpapa-pay in. Doon na tayo agad. Diretso na tayo sa closing the deal. No? Doon na agad tayo sa kung paano tayo magpapa-jade. As of now, ito yung mga ginagawa ngayon. Mga latest. Kapag magpapa-pay in ka ng jade, meron ka lang 3 question na dapat masagot mo. Okay? Ano-ano yung mga question na dapat masagot mo kapag magpapa-pay in ka ng jade? Eto, hindi na po kailangan itanong ng client. Sa closing mo pa lang sinasagot mo na tong mga tanong na to. Unang tanong, mag-a-ROI ba ako? Hindi na dapat itanong ng kliyente sa'yo. Dapat sinasagot mo na. Simple lang po. Ma'am Francia, sa tanong mo na mag-a-ROI ba ako, ganito lang po ang sagot natin dyan. Kung tatanungin mo po ako kung mag-a-ROI, simple lang po ang sagot natin. The moment na bumili ka ng package, the moment to join the business, ROI ka na po. Bakit po? Sa bawat package na bibilin mo, babalik po natin ng products. Doon pa lang po, ROI ka na. Okay? So, secondly, meron po tayong tinatawag na just for you at give me 5. Okay? Kung ROI pinag-uusapan, no? Kahit po 2 days, 3 days, no? Sa friend mo pa lang po sa Facebook na 10 tao, no? Sabihin natin 100 ang friend mo sa Facebook, 4 lang ang kailangan natin. ROI ka na. 5 lang, ROI ka na. Kasi yun ang common question eh. No? So, wait lang. End ko lang tong aking sharing. End of slide na. Close. Alright, so wait lang. Ayan, so okay. So, kung ayun kasi ang mga common question, no? Ayon sa studies, kapag nag-close ka ng deal, 3 lang ang kailangan mo masagot tatanong. Mag-a-ROI ba ako? Return of investment. Kasi nag-invest akong pera eh. Yung perang yung pinaghirapan ko yan eh. Kailan yung ibabalik yung perang in-invest ko? Paano ako mag-a-ROI? Yan, number 1 question. Pangalawa, tutulungan nyo ba ako? Yan ang gusto masagot ng kliyente. Tutulungan nyo ba ako? Huwag kang mag-alala kasi po bakit? Kami ang magdidiscuss sa kliyente mo. Willing akong i-assist ka. Kung i-explain lang ang pag-uusapan, willing akong tulungan ka. Shipping-wise, walang problema. Kasi kaya kitang i-repair. Kung kailangan may mag-ship, pwede kitang i-assist. Pwede kitang i-repair kay ganito, pwede kitang i-ganto kay ganyan. Meron tayong mag-aasikaso. Okay? Kasi yun ang mga common question niya, paano darating yung product dito? No? Matutulungan nyo ba ako? Upon joining, ano yung pwede nyo itulong sa akin? Nag-join ako, sige. O, for example, may pera ako. Kasi ang tao naman may pera eh. May pera ako, paano nyo ako tutulungan? Okay? Isipin mo ako magtotok ng kliyente mo. At lahat po yan, gagawin natin lahat para mapapayin yan. No? Para kang nagtayo ng negosyo na may empleyado ka pero hindi ka nagsusweldo. Ako po yun, kaya kitang tulungan. Okay? Kasi ang tanong niya, sa isip-isip niya, paano niyo ako tutulungan? O, eto pa isa. Lalo na kung marunong kang mag-TikTok. Siyempre, tuturuan mo siya, tutulungan mo siya. O, kung marunong kang mag-ads, pwede mo rin turuan. Pwede mo rin sabihin kung marunong ka. No? Tulong po ba? Walang problema kasi po tutulungan po namin kayo. Familiar po ba kayo sa online advertisement?
Yung mga commercial po na lumalabas pag nanonood po kayo ng FB nyo, may commercial, tama? No, lalo na kung marunong ka naman, no? O pwede mo sabihin sa kanya, tuturuan po namin kayo kung paano magganon. Ads, TikTok, kung ano yung alam mo, ibida mo na. Kasi ang hinihingi niya ay paano mo siya matutulungan, no? Selling common na yan eh. Bibigyan po namin ka idea kung paano mag-sell. Pero ang point doon, ang kailangan niya advance information. Kailangan mong pakita sa kanya na may alam ka na hindi niya alam. Okay? So, ganun yan. So, marketplace, anything. No? Kung paano yung part na matutulungan. So, last question. No? Ng kliyente natin na kailangan nating masagot, paano ko gagawin to? Okay? Paano ko ba to magagawa? Kasi pangkaraniwan yan, wala akong alam dyan eh. Wala akong alam sa ganyan. No, yan ang pangkaraniwan. Hindi ko kaya yan. So, kailangan masagot mo yung tanong na yun. Na salitang madali lang. Kasi bakit ka mo? Isipin mo, ilan sa kamag-anak mo ang nagkasakit na? No? Kasi ang tanong niya dyan, magagawa ko ba to? So, ang sagot dyan, kailangan bigyan mo siya ng idea kung paano gagawin. Ilan sa kamag-anak mo ang may sakit na? Ang product natin, proven and tested. Subok na. Isipin mo sa kamag-anak mo pa lang, ubus na product mo. Sa personal usage mo pa lang, ubus na ang product mo. Tama. Sa consumption mo pa lang, no? Ano nga yung package na kukunin mo? Jade? Isipin mo, sa Jade mo pa lang. Eh kami dito, sa amin family, kailangan ikwento mo kung gaano kayo kalakas mag-take. Gaano mo kabilis na ubos yung product. Okay? Sa friend mo pa lang sa Facebook, Jade ang kukunin mo. 4 lang dyan sa friend mo sa Facebook. No? Ang kailangan natin, ilan ang friend mo sa Facebook? 1,000. Ilan lang ang kailangan natin? No? So, madali lang yan. Kailangan ma-emphasize mo at ma-realize niya na madali lang na kaya niyang gawin yung business. Pag nasagot mo yung 3 common questions na yan, malaki ang percentage. Nandun ka na sa 90% mag-join yan. Okay? So, yun na yung kasama sa handling objections. Most commonly kasi iniintay magtanong yung kliyente. No! Hindi mo na siya kailangan intayin magtanong. Ikaw na magsasagot ng mga questions niya in mind. Kailangan nabibigyan mo na yun ng highlight. Nabibigyan mo na yung solution. Okay? Kasi minsan, yun nga yung tanong nila. Kaya nagdadalawang isip sila kasi hindi mo naman nasagot. Okay? Kailangan sagutin mo na agad. Alright? So, ito pa. Technique. Tandaan mo, kapag halimbawa may kliyente ka, dapat lagi ka may dalang barley. Kasi ang tao, no, pansin mo, sa mga palengke sa nagtitindang prutas, may pre-taste. Tama, tikman mo po yung ubas, ang tamis. Bibigyan ka ng isa, titikman mo ngayon. Ikaw naman, nakadalawang tikim ka na, nahihiya ka na. Bibili ka, tama? Na-experience mo? No? Hindi yung baboy, hilaw yun eh. Yung prutas, di ba? Yung prutas, commonly patitikman sa'yo. Kasi ang mentality ng Pinoy nahihiya. Same sa product mo. Kailangan, kapag halimbawa pumunta ka sa isang lugar, ipagtitimpla mo na siya ng barley. Papakita mo na sa kanya kung ano lasa at ano ang epekto ng barley. Gaano yun kasarap, no? Ititimpla mo na yun. Tataya ka na ng isang sachet doon sa kliyente mo. Kasi mahihiya yan. Bukas na yung product eh. Bibili na yan. Wala kang talo, may benta ka sa investment mo na isa. Sachet. Kasi nga titimplahan mo siya. Okay? Timplahan mo. Ano ba naman yung isa? Titimplahan mo ng isa. Kasi ito pag tinimplahan mo yan ng isa, lalo na kung walang kain yan, ang product natin merong common effect na past effect. Ano yun? No? Gaganda agad yung digestion niyan. Ibig ko sabihin makakaramdam siya ng energy, lalakas yung katawan niya. Gaganda yung tulog niya. Yan ang common effect ng product natin Hindi agad siya madaling magutom. Feeling niya busog siya. Ngayon, kinabukasan, kapag diba, halimbawa, naubos niya yung tinimpla mo, kinabukasan pwede mo siya kamustahin kung di siya mag-join Halimbawa, di siya nag-join. Kinabukasan pwede mo kamustahin yung nararamdaman niya. Nakatulog po ba kayo ng ayos? Sasagot niyo, gumanda yung tulog ko. Good news, effective po yung ininom nyo. Hindi po lahat ganyan nararamdaman. 'Di ba? So, ibig sabihin, effective po yan. Pinakamaganda, i-pursue nyo po. Kasi bakit? Ituloy-tuloy nyo na po yan. Kasi natikman niya na. Alam niya na sa sarili niya na effective. Okay? Ganyan ko po nakuha yung silver ko. Asan? Oo, yung sinabi si mentor. Basa-basa din tayo ng chat. Baka mamaya kung ano na sinasabi, violent reaction na eh.
Di ba? Ganyan ko po nakuha yung silver DR ko, gold market, pinatikim ko muna. Ano na naman pinatikim mo? Siguraduhin mo lang yung pinatikim mo, ha. So, barley daw, barley. Buti na yung malinaw. Paano ko anong pinatikim eh. Okay, so, kapatid, no? Effective yan. Subukan mo, timplahan mo siya. O, kung ano yung stocks mo dyan, kung ano yung willing kang timplahin, timplahin mo. Meron pa akong downline, alam mo, ginawa. Kada pupunta siya sa talk, may dala siyang choco barley. Pag nakakita siya ng bata, titimplahan niya yun. Paiinumin niya dun sa anak. Eh di syempre, yung tatay, ang kahinaan niyan yung anak. Sasabihin niya ngayon, masarap, di ba? Sabihin mo sa papa mo, masarap pa. Eh ngayon, pagdating doon, di ba, nasarapan ka, sarap yung masarap. Oh, kita nyo na, yung anak nyo, sarap na sarap. Doon pa lang sa gagamit at iinumin ng anak nyo, panalo na kayo. What more yung iinumin nyo pa? Kaya effective yung mga ganyang patimpla-timpla nyo. Hindi na kayo mahihirapan. Kasi nga, alam nila may gagamit ng product. Okay? May iinom eh. Hindi na nila question, may gagamit ba nito? Ang dami, 200 boxes, maubos ko ba to? Sa inyo lang ho, na ilang iinom, ubos na ho yan. Eh, take note ha, hindi lang yun. Sa friend nyo sa Facebook, pag-post nyo yan, matik order yan. Kasi bakit? Ang barley natin trending. Trending ang barley natin. Nagpunta kami kahapon doon sa Sambales, Pampanga. No, pagpunta namin Pampanga, ang dami. Na ang sabi nila, ito pala original eh. Ibig sabihin, naghahanap sila, pero hindi nila alam kung saan o-order. Meron pa doon, no, sabi niya, umorder po ako sa Shopee. Pero pagdating sa akin, iba po pala. Ibig sabihin, nagbabaka sakali lang sila. Ang barley kasi natin ay trending. Kailangan mo lang mag-ingay. Kailangan mo siyang i-maximize ngayon. Kasi trending nga eh. Post ka ng post, message ka ng message. Tandaan mo, alam mo sa sarili mong effective ang product, bakit ka mahihiya? 'Di ba? Bakit ka mahihiya? Eh, alam mo naman effective ang product. Dapat lagi mo yung pinopost sa wall mo. Dapat mga transactions mo, shippings mo, benta mo, pag-inom mo, pinopost mo sa Facebook mo yan. Kasi negosyo mo yan. Doon mo maa-attract yung mga yan. Okay? May natututunan? So, yan yung mga ano natin ngayon, bagsakan natin sa pagpapapayin ng malaking package o pagpapapayin sa mga kliyente natin. Kailangan titimplahan natin sila. Tapos, tarpaulin. Kailangan meron ka niyan, may print out ka niyan. Bakit? Ito number one, no? Na dapat gawin mo sa kliyente mo, dapat ma-add mo siya sa Facebook mo. Tandaan mo, pag hindi mo na-add sa Facebook mo yan, magiging kwento lang yan. Kwento sa hangin. Okay? So, kailangan ma-add mo siya sa Facebook mo kasi doon kanya maaalala. Bakit ka mo? Siyempre, malilimutan ka. Hindi niya na alam kung sino ka. Di bali ko masalubong mo agad sa trend yon. Bukas, hindi mo na alam kung sino kasabay mo sa MRT, sa LRT, sa bus. Hindi mo na alam. Kaya importante, pag may nakausap ka, pag ngiti mo, add mo na agad sa Facebook. Oh, pag ngumiti din, tumango ka, add mo na. Sabihin mo, uy, kabayan, add kita. Baka sakali lang. Ganun lang. At magawa ka na ng segue. Pero importante ma-add mo yan kasi pag na-add mo yan, prospect mo na yan. At sinisigurado ko sa iyo, lahat ng tao dadanas ng sakit. Ubo, sipon, sakit sa ganto, sakit sa ganyan, maaalala ka. Kung friend ka sa Facebook. Eh kung hindi, ano yung manghuhula? Di ba sino nga ba yun ang pangalan ng pagmumukha? Eh sketch ka o sabay pakita ka sa pulis. Ito, kilala nyo ba to? Walang ganun. Di ba? So, ibig sabihin, kailangan ma-add mo sa Facebook yan. The more na ma-add mo sa Facebook yung client mo na yan. Okay? Mentor Gina. O yan, si Mentor Gina Lewis, no? O, kasama kami niyan. Masaya. Masaya, baliw sila dun eh. Oo, masaya dun. Kahapon. Dun nga ako pinag-i-stay eh. Kahit isang linggo, dun daw ako eh. Diyos ko po. Alam mo naman, madami din tayong ano. Ha? Sa laki ng Titans, Diyos ko po. Ang dami natin ano. Load. Sobrang saya kahapon sa Pampanga. Masaya kasi positive. Oo, positive yung mga tao dun. Tsaka ngayon, hindi na nakakahiya, no? O, ito pa, lastly. Pinakalas na, ha? Ito, may makukuha ka dito. Yung business presentation mo, ayusin mo according to your client. Sino dito may kopya ng business presentation ng Blast? Type 1. Siguro marami sa atin. May kopya ng business presentation yung sa Blast. Yung PPT ng Blast, may kopya kayo nun? Yung, anong ginagamit yung business presentation? Yung sa Blast o yung sarili nyo lang na gawa? So, ibig sabihin, ganito siya. Mga mentors, hindi lahat ng business presentation ng sa Blast ay naaakma sa kliyente mo. O, bigyan ko kayo ng tip. Kahapon sa Pampanga, boom. Ibig sabihin ng boom, maramihan.
ang talk. Ngayon, pinakita namin yung mga resulta sa business presentation, kung ano yung mga achievements. Ngayon, ang naging common feedback, sasabihin ko na para knowledge sa lahat. Ang naging common feedback, syempre sila, ang interest lang nila is basic lang, product at yung kikitain. Bakit ka mo? Yung kliyente mo hindi alam yung salitang sapphire. Oh, hindi niya alam yan. Okay? Hindi niya rin alam yung salitang sasabihin mo sa kanya, ay, eto po, oh, magiging ganto ka, magiging ganyan ka. Hindi nila alam yun. Ang interesado lang sila, magkano ba dyan, kitaan? Ano ba yung product mo? Ano ba silbi niyan? Ano bang kwenta niyan? Kaya ang kailangan mong ipakita sa kanila yung gumaling at yung makaka-relate sila na kumita. Gets mo? Yung e-wallet pang karaniwan, di pa rin nila kita. Hindi sila interesado sa e-wallet mo. Bakit? Hindi naman kasi common language ang e-wallet. Ano common language? Cheque. Tsaka pera. Yan ang common language. Kaya dapat, yung universal language ba? Sino bang hindi nakakaalam ng pera? Siyempre lahat alam. So kung dami ng pera pakikita mo, yung withdrawal niya, nung nagpa-encash siya, at yun ang makikita niya, yun, doon mas naniniwala. Okay? So kailangan meron kang testimonies noon. Shipping mo, benta mo, kasi gagamitin mo yung sa huli, sa closing mo. Ito po, di ba pinakita ko kanina, araw-araw po ako nag-ship. Isipin mo, dumating po ako sa point na once a week ang order ko, ganito. Kung di man araw-araw, kung once a week man, yun ang kwento mo. Pero kailangan mo ng picture na ikaw ang nandun. Okay? Pagdating naman po, kung may bibili, wala pong kaso. Screenshot mo lahat ng nag-message sa'yo ng how much. Tsaka mo pagsama-samahin, isama mo sa slides mo. Dito po, wala tayong hirap sa pagbebenta. Bakit? Kusang nagtatanong ang tao ng how much. Screenshot mo lahat ng nag-how much sa'yo, nag-message. Pati text. Kung text man yan, screenshot mo din. Lahat na nagtanong sa'yo, screenshot mo. Okay? Tsaka most commonly, pag ma'am o bo, maramihan, kailangan basic lang. Ipapakita mo. Huwag yung masyado nakakalula. Ito, yung mentor ko, 1.8 million, no? Tapos, ang dinidiscussion mo dyan, ito. Hindi niya ma-absorb. Hindi. Sasabihin, sinungaling to. Scam. Kasi nga, hindi siya sanay sa ganung figure. Di ba? So, hahanap ka yung makaka-relate siya. Yung sakto lang, hanap ka nung, yung mga sakto lang kinikita, no? Mga sakto kinikita lang. Nag-upload siya ng 1,000, yung before and after niya, teacher siya, tapos kumita siya ng 8,000 sa isang linggo. Yung ganun, screenshot mo, inaisama mo sa business presentation mo. Okay? I-insert mo siya. I-edit mo yung hindi mo kayang discuss. Tapos eto pa isa. Ayaw nila ng sobrang haba. Ayaw. No? Ayaw. Tandaan mo, ang interest ng tao, makukuha mo lang 20 to 35 minutes maximum para interesado siya sa lahat ng pinagsasabi mo. Pero kapag halimbawa umabot ka na ng isang oras, maniwala ka sa akin, hindi na siya interesado. Ibig sabihin, lahat ng lalampas sa 40 minutes, hindi na siya interesado. Okay? Kasi nga, yun, according to studies yun, ha? Check mo din, baka nagkamali ako, na-adjust na yung oras. Pero yun ang according to studies. No? Ang interest ng tao sa pakikinig sa'yo is nandun lang, lalo na kung business ang dinidiscuss mo. Okay? Mauumay, dapat 20 minutes. 20 minutes, pero bilisan mo magsalita, dapat ano ka nun, si Eminem. 20 minutes, eh, no? Pero pwede naman, kung kaya mo. Ha? Kung kaya mo, pwede naman. Okay? Pero see to it na direct to the point. Okay? Pag pera, pera. O, pag opportunity, opportunity. Huwag mo lang kalilimutan yung endorsers natin kasi dagdag credibility yun. Okay? Kasi company, yes, alam nilang may company eh. No? Ito para sa akin lang ha. Pero depende rin, evaluate mo din. Okay? Para sa akin lang. No? Isipin mo, ikukwento mo lahat. No? Pasadahan mo na lang. May mga awards din po tayo, pero isa-isahin mo pa lahat yun. Ano ang pakialam nila dun? Di ba? Unless siguro member na yon, di ba? Pero kasi ang point nila doon is asa ng pera, no? Kala ko ba negosyo, ano asa ng pera? Di ba? Ano ba product? Oh, yun yan. So kailangan mo testimonies. Gumaling, ihanda mo yan. Lalo na yung personal testimonies mo, yung kwento mo. Okay? Kung meron kang record ng doktor, pa-check up,
Sama mo yan. Ito po, nanay ko, nagpa-check up po. Tingnan mo, nanay ko yan, nanay ko yan. O, ito, nagpa-check up first week. O, pagkatapos sa Sunday ko, after taking barley, nagpa-check up uli. Second week. O, ito na nag-result. O, nanay ko yan. Testimonies mo. Ha? Huwag mong kunin yung nanay ni Mentor Claire. Nanay niya yun eh. Okay. So, maghanap ka ng sarili mong nanay. O kung wala yung sarili mong kwento. Ha? O, ito, gumaling oh. Artista yan eh. Siyempre, isip-isip na artista yan eh. Baka dumadrama lang yan eh. Kailangan sarili mong kwento. Okay? Yung kwento mo, yun ang may kwenta. Okay? Yung kwento nila yun. Di ba? So, importante may sarili kang kwento. Hello, Mentor Danieka. Si pag Mentor Danieka, no? Napakabait niyan. Galing ako Italy, nasikaso ako niyan, no? Di malimutan eh, no? Driving siya eh. Ah, si Mentor Jenna, tampuhin, baka sira ulo din yan eh. Pag may mentor kami, lagi kumakain. O, kita ko dito eh, kumakain na naman eh. No? So, nakakamiss. So, kung na-enjoy ko, no? Na-miss ko nga, sayang, hindi ako nakapunta. Mentor Chris, hi. Mentor Ellen, kamusta, no? Mentor Jarlene, ano na? Balita ka, Mentor Nelia. Ayan, Mentor Nelia, ha? So, hello, kamusta, Mentor Marilo? Nababanggit ko lang yung mga, nakikita ko dito. So, basta, every one of us is important. Gusto namin lahat tayo maging successful. Lahat tayo dito importante. No? Hangad namin ang lahat ng success natin lahat. Kasi maganda po ang kumpanya. Tandaan mo ha, ito ang vision ng company. Bigyan kita ng latest vision ng company, ha? Ang BOD is tinetraining ng mga anak nila. Tinetrain. Ng mga kamag-anak nila BP, kamag-anak nila Pres. Ibig sabihin, ang vision nila long term. 30 years from now, buhay pa ang kumpanya. Ang good news, nakaposisyon na tayo eh. 30 years, buhay pa IM Worldwide. Kasi nga, ang mag-handle na ng kumpanya, yung next generation. Kung aayusin lang sana natin ngayon, malaki pa ang kikitain natin dito. Yun lang ang point ko. Kasi nga, nagte-training na sila ng mga anak nila for next generation. Kaya kung pagsusumikapan mo ngayon, malamang ang anak mo, member ng IM, ang presidente, sila Pres, ang top 1 anak mo. Bakit? Kasi nga yung next generation, nandun na sila sa point na yun. Nagte-training na sila ng next generation. Kaya kung magsusumikap ka ngayon, malamang ang aani kung hindi man ikaw yung anak mo. Tama. Kasi mahaba pa buhay ng kumpanya eh. At take note na ipapasa ang account. Oh, bakit? May nakagawa na eh. Kaya lang kailangan dedo ka. Gusto mo na ba ipasa yung account mo? Type 1. Gusto mo na ipasa? Kasi kailangan. Oh, pagpapasa mo na, sabihan mo ako. Ha? Sabihan mo ako, para medyo maka-abiso na ako, may magpapasa na daw ng account. Tapos sino ba? Okay? So, kailangan ayusin natin ng kasi sayang, ha? Tandaan mo yan. Preparation is the key. Mahaba ang vision ng may-ari ng kumpanya. Tuloy-tuloy yan. Laging merong bagong product. Si Miss Maritoni nag-aayos ng bagong product, nagpapaayos ng Maraming vision. Okay? Kaya swerte tayo, nandito na tayo. 5 years, 6 years company. Sus, just for you lang. Kaya mo mag-million eh. Di ba? Kaya mong habulin yung mga milyones nila. Ilang beses ka lang mag-just for you ng Jade? 3, 900,000 na yun. Di ba? Masarap. Kaya, kapatid, naku po, bigyan mo ng oras. Ha? Bigyan mo ng focus to. Dahil pag yaman pag-uusapan, dito, totoo yun. Posible yun. Ha? Hindi ko i-deny. Ang dami ng millionaire eh. Pag sinabi namang millionaire, di mayaman na rin yung millionaire na nga eh. Di ba? So, dito, totoo yun. Hindi ko lang alam sa ginagawa mo ngayon. Yun lang, hindi ko alam. Dahil hindi naman ako nandiyan sa posisyon mo. Di ba? Sa akin lang, tignan mo rin. Kasi eto, naku po, Diyos ko. Milyunan talaga. Kaya huwag kang magulat. Baka naka-helicopter si Mentor Claire, naka-aeroplano ko. Di ba? Kasi nga, posible talaga. Ewan ko lang dyan sa ginagawa mo ngayon na hindi ko alam, ha? Kapatid, tignan-tignan mo din dahil may deadline lahat ng bagay. Okay? Pag dito ka sa IN, ay sinisigurado ko sa iyo, malayo ang mararating mo dito. 'Di ba? Kasi kita mo ha, lagi ko sinasabi, wala kaming boss. Doon pa lang eh. 'Di ba? Panalo ka na eh. Kasi bakit? Magagawa mo yung gusto mo. Gagawa mo yung gusto mo. Gusto mo matulog, pwede. Ha? Ayaw pumasok, pwede. Walang gigising sa'yo.
Yan ang isa sa mga benefits niya na hindi mo mababayaran ng pera. Di ba? So, check mo din kasi posible talaga lahat dito yan, kapatid. Eh, nasa desisyon mo na lang yan. Pero kung kasi dito, birahin mo na. Nagsisipag ka rin lang sa labas. Oo, masipag ka nga. Mapasok ka kahit ayaw mo eh. Di ba? Matik, gigising ka yung mata mo. Mulat, 8 o'clock oh. 6 a.m. Ganun ka oh. Mulat na mulat yung mata mo. Eh, wala kang choice eh. Napakasipag mo. Dito mo kaya dalhin yan. Di ba? Ewan ko lang kung hindi milyones ang ipalit sa'yo. Di ba? Kasi totoo yan. No? Pag dito mo dinala yan, yung sakripisyo mo, yung pagtitiis mo, yung pagtsatsaga mo, dito mo dalhin yan. Milyones ang pinag-uusapan natin. Okay? With that, thank you so much mga kapatid, mga mentor. Salamat po sa inyong lahat. Mentor Jenna, tawa-tawa ka dyan na lagi ka na lang smiling, smiling ka talaga. Miss ko na kayong lahat. Mentor Maricel, thank you so much. Tsaka yung hindi ko malimutan, yung nag-prepare ng steak sa Italy, lagi kitang naaalala kung sino ka man. Salamat. Alright. So, thank you so much mga mentors. Okay, God bless and hope to see you soon. May question po ba? Okay, so wait lang. Alright, mga mentors. Nagpicture na ba tayo? Ayan, thank you so much po Coach Mike sa Okay. napakaganda at